babasahin ko mga verse, yun na yun. At ang aking pong message sa inyo sa umaga ito ay ang pamagat, higit na dakila. Dito po sa Matthew chapter 12. Simulan po natin sa verse 1. Ang sabi rito, isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa tribuhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila ay kumuha ng mga butil ng trigo at kumain noon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yang pinagpapawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. At sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa, ginawa ni David, nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Lapag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain noon. Hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga saserdote ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayon man, hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinahatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sa ibang salin, ito po ay Sabat, yung araw ng Sabado. Habang sila po ay naglalakad, ang kanyang araw ng Sabado at naglalakad sila, ang kanyang mga alagad ay nanguha ng mga trigo. Tinan nila, pwede palang kainin yung diretso ng hilaw. Para bang yung bigas din. Diba? Yung bigas, mahirap naman kainin nyo ng kasamang ipa. Nakita ngayon ng mga Pariseo, ito mga Pariseo, mapapansin mo sila. Sino yung mga Pariseo? Ito yung mga relihiyosong grupo noong panahon nila. Ito, may spy palagi na sumusunod sa ating Panginoon. Kahit saan magpunta ang Panginoon, mapapansin mo, mayroon palagi nakasunod sa kanila. At wala nang ginawa, kundi hindi sila mananampalataya, kundi tagapuna. Pinuna kaya, ginagawa ng mga alagad mo, bawal yan. Araw ng Sabat na yun, kaya sinabi ng Panginoon, kumuha siya ng referensya sa unang tipan, sabi niya, di ba niyo nabasa yung ginawa nila ni David? Araw ng Sabat yun, doon sa templo. Pumasok sila at kumain sila ng tinapay na para doon sa templo. Alam niyo yung tinapay na yun, para sa templo, hindi po pwedeng, una-una, hindi pwedeng pumasok doon ang hindi mga saserdote. At walang karapatan kumain noon ang hindi mga saserdote. Pero sabi na kumain sila din. Pati yung mga kasama niya, nagkasala pa sila. Pero ang drive dito ng Panginoon ay ganito. May isang naririto na higit kaysa templo. Kung concerned kayo sa templo, kung nabasa niya, mayroong narito kasama ninyo sa kalagitnaan ninyo na higit pa kay sa templo. At sa verse 8 ay mapapansin ninyo dahil ang issue dito ay araw ng pamamahinga. Ang sabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Para pag sinasabi ng Panginoon sa kanila, ang dami niyang sinasabi. Kung sa usapang templo din lang, ang templo kaya nagawa yan dahil sa akin. Dahil ang templo ay ginawa yan para sa Diyos. Aanin mo yung templo kung walang Diyos. Lalo tigit yung templo ng mga Israelita. Ang driving force kung bakit sila ang una, ang pinaka-pattern niyan, yung tabernakulo, ito yung tinutukoy dito ng ating Panginoon, panahon ni David. Tabernakulo pa yan, wala pang templo. Dahil ang nagpagawa na ng templo ay si Solomon, yung kanyang anak. Ang sabi niya, ang nagpagawa talaga niya ay ang Diyos. Sa Exodus, pinag-aaralan natin, pinapagawa sila ng tabernakulo. Pagkatapos sabi niya,
higit pa sa templo ang naririto. At kung Sabat din lang ang inyong isyo, higit pa sa Sabat ang naririto, dahil siya rin yung nagputos tungkol sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi niya, ang anak ng tao, tinutukoy niya ang kanyang sarili, siya yung Panginoon ng Sabat. Siya yung naglikha ng Sabat. Siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng templo. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang Panginoon ay higit pa sa templo. Dahil kung ang templo, sa halimbawa, ito tinatawag din minsang templo, yung sambahan, kapilya, templo, o ano man tawag niyan, katedral. Ang mga gusali na yan ay gawa ng tao at pinapasukan ng tao. Ang Panginoon ay higit pa sa templo dahil siya po ang pumapasok sa buhay ng tao. Hindi mo na kailangan magtayo ng gusali na napakaganda, gagastos ng napakamahal, at gugugol ng mahabang panahon para makapagtayo ng ganyan. Dahil ang hinahanap ng Panginoon ngayon, yung mga tao na tatanggap sa Kanya. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam ng inyong katawan ang templo ng banal na Espiritu? Kaya higit pa ang Panginoon sa templo dahil hindi niya hinahanap yung mga simbahan na ganito. Dahil ang sabi nga ni Solomon, anong klaseng bahay ang pwedeng itatayo ko sa Diyos samantalang ang langit ang kanyang luklukan at ang lupa ay tungtungan ng kanyang paa? Anong klaseng bahay ang ikaw sa Kanya? Pero pagdating sa bagong tipan, hindi na po mga kapatid pinag-usapan dito yung templong literal sapagkat ang gustong gawing templo ng ating Panginoon ay ang ating mga katawan. Sabi ni Pablo, hindi ba niyo alam na kayo ang tirahan ng Espiritu ng Diyos? Kaya nga ingatan ninyo yan inyong katawan. Huwag ninyong sisirain yan. Dahil pag sisirain niyo yan, ang sabi ni Apostol Pablo, sisirain din kayo ng Diyos. Dahil ang inyong katawan ay tirahan ng Espiritu ng Diyos. Ito sa prangkang pananalita para mapura sa ating isipan, ang Diyos ay hindi titira sa anumang simbahan. Kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa kalaki yan, walang pwedeng magmalaki sa atin na ang Diyos ay titira dyan. Hindi mo mapapatira ang Diyos sa mga gusaling gawa ng kamay ng tao. Masaya na tayo, magbunyi na tayo kung ang presensya, ang Espiritu ng Panginoon ay dumadalaw sa mga simbahan. Pero yung titira siya, hindi mo mapapatira ang Panginoon dyan. Dahil paano natin pagkasyahin ang dakilang Diyos sa kakapiranggot na bagay na gawa ng tao? Samantalang siya gumawa sa lahat ng bagay dito sa mundo. Purihin ang ating Panginoon. Ang Panginoon ay higit sa templo. At kag-usapan din lang ay araw ng pamahinga. Higit ang Panginoon sa araw ng pamamahinga. Kaya nagkaroon ng Sabado, kaya nagkaroon ng Sabat dahil yan iniutos ng ating Panginoon. Ang kanyang layunin para mga tao ay makapagpahinga ang kanilang katawan. Ang sabi niya, 6 na araw kayong gagawa. Sa 7 araw, pahinga kayo para makabawi naman yung inyong katawan. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa mga tao. At kung yan ay susundan natin, ang ating katawan ay hindi magiging sakitin at mahina dahil may panahon ito na makaka-recover. 24 oras yan pahinga. Pati yung mga alaga na ginagamit sa pagtatrabaho, pinagpapahinga ng ating Panginoon. Ganun po ang kanyang disenyo. Pero kung pahinga nilang pag-usapan, higit pa dyan ang ating Panginoon dahil ang pahinga na pwede niyang ibigay sa mga mananampalataya ay hindi lamang pahinga sa katawan, kundi pahinga sa mga gawang masama, mga kapatid. Pag ikaw ay tatanggap at maglilingkod sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa mo na nakakasira sa buhay mo, yan ay puputulin ng ating Panginoon. Sa gayong paraan, makakapagpahinga ka na sa mga masamang bagay at ang iyong konsensya ay magkaroon na ng kapayapaan dahil wala ka nang iniisip na kasalanan iyong ginagawa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya higit pa siya sa araw ng pamamahinga. Hallelujah! Purihin ang Diyos na dakila sa lahat, mga kapatid. Pagdating po sa verse 41, ang sabi ng ating Panginoon, sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Nineveh at sasakli. Ang mga tao sa Nineveh ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas.
Ito po ay matatagpuan ang kasaysayan ito sa aklat mismo ng propeta Jonas. Nasa Bible po yan. Sa unang tipan, sa aklat ng mga propeta. Doon po ay sinulat niya ang kasaysayan ng pagkasugo sa kanya ng ating Panginoon. Ang bansa ng Nineveh ay sobrang kasasama ng tao. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa 40 araw, pag hindi magbabago ang mga tao dyan, tutupukin ko yung bansa na yan. Pero bagamat ang Diyos ay nagdesisyon na ng ganon, napapatay niya yung mga tao doon, pati yung bayan na yun ay tutupukin niya. Makikita mo pa rin doon ang kagandahang loob ng Panginoon dahil nagpadala pa rin siya ng propeta para sabihin sa kanila, bibigyan sila ng babala, ng warning, at pinadala nga si Jonas. At si Jonas, alam nyo, makikita mo sa kanyang reaksyon, na talagang sukang-suka siya sa mga tao roon. Ayaw niya, propeta siya ng Diyos. Pero nung inutusan siya, ayaw niya. Dahil mas gusto niya, tuluyan ang Panginoong patayin yung mga tao roon. Sabi ng Panginoon, pumunta sa Nineveh, sumakay siya ng isang barko, papunta sa ibang lugar. Hindi siya pumunta doon sa Nineveh. Gusto talaga niya. Para bang nararamdaman ko, natuwa pa siya. Sa wakas, hahatulan din yung mga masasama na yan. Ang matindi nito, siya utusan para warningan. Kaya ang ginawa ni Jonas, umiba nga siya ng biyahe at sinalubong sila na napakalakas na bagyo. At yung pamahiin ng mga tao roon ay tumugma. Sabi nila, mayroon tayong kasama rito na may balak. Hanapin! Pinapayo na sila ng matinding bagyo doon sa laot ng kanilang sinasakyan. Pinagtatapunan nila yung mabibigat na bagay para gumaan ang kanilang barko. Wala pa rin. Sabi na mayroon talagang malas nitong kasama. Hanapin! Naku, nahanap nila. Nandun sa ilalim, tulog ang malas. At nung ginising siya, oy, ito ba? Nung malaman niya, binabagyo sila, ang sabi niya, itapon niyo ko sa dagat. Alam niya eh. Siyang dahilan eh. Tapon niya ko sa dagat. Kung walang magawa ng mga tao, tinapon siya sa dagat. Siyempre, pumayapa yung bagyo. Siya po ay sinalon ng isang malaking isda. At tinala doon sa Nineveh. Diniliver siya. 3 araw siyang binyahe papunta roon. Wala pang submarino noon. Pero si Jonas nakasakay na sa tiyan ng isda. Malaking himala yun. Protektado siya ng ating Panginoon. Dahil talagang sa loob ng 3 araw, lalakmusin ka talaga sa ilalim ng tiyan. Paano ka hihinga roon? At inilabas siya doon. Sabi pa, door to door. Pero yun ay beach to beach. Sa playa siya sinuka. Sinuka siya. Doon siya isinuka sa lugar na isinusukat niya. Pero ganun pa man, napilitan siya, nandun na siya eh. Sabi niya, 4 araw lang. Patay kayo. 4 araw, papatay kayo ng Diyos, papatay kayo ng Diyos. Tapos, ang Diyos ay, iwan mo, kung nainis sa kanya ang Diyos, binibiro din siya. Basahin lang niyo ang kanyang Jonas, 4 na chapter lang ata yan. Ginagawang mga biro sa kanyang Panginoon, mas lalo siya naiinis. Pero alam nyo, sa kabila ng kanyang pangangaral, na mabigat sa kanyang loob, nung marinig ng hari ng taga-Nineveh na 40 araw ang binibigay sa kanila na palugit, na kung hindi sila magbago, ay papatayin sila ng ating Panginoong Diyos. Nang malaman niya yun, nagdeklara ang hari ng pag-aayuno. Yung pag-aayuno nila, nagmapakaawa sila sa Diyos na huwag silang tutuluyang tubukin. Ilang araw sila? Ngayon, 3 araw o 7 araw. Diniklara ng hari yun, pati mga alaga nilang hayop, hindi pinakain. Gusto lang nilang magpakumbaba sa Diyos na maawa sa kanila ang Panginoon at huwag silang tuluyang patayin.
At dahil ang Diyos, yan lang ang kanyang hinihintay, ng mga tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang Diyos ay mahabagin at ang Panginoon, hindi po niya tinuluyang tupukin yung bansa na yon, yung syudad na yon. At inis na inis si Judas, sabi ko na nga, ikaw ay Diyos na mahabagin. Madali kang kausap. Pero ang sabi po rito mga kapatid, ang mga tao sa ngayon ay tatayo ang mga taga-Nineveh sa paghatol para sabihin kayo, pinangaralan kayo, hindi kayo nagsisi. Kami pinangaralan kami, nagsisi kami. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon dyan. Dahil nung nangangaral siya, doon yung sa Jerusalem, sa Israel, sa kanyang bayan, hindi sila tumatanggap, hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, tuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga taga-Nineveh, sa panahon ng paghuhukom, tatayo yan. At kayo pagsasabihan naman yan. Pinangaralan kayo, hindi kayo nagsisi. At sabay, sabi ng ating Panginoon, ang masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas na narito. Ang tinutukoy niya ay siya, mga kapatid. Kung si Jonas, napagsisi niya ang buong bansa ng Nineveh at nagbalik loob sila, nagpakumbaba sa Diyos, ang Panginoon ay higit pa riyan. Praise God, mula sa isang taong nangaral at nag-train ng 12. Nung iniwanan niya mga kapatid ang gawain at umakyat siya sa langit, 120 ang alagad na kanyang iniwanan. Ngayon, halos kalahati ng mga tao sa buong mundo ay naniniwala o nakakakilala sa ating Panginoon. Mas higit siya kay Jonas. Marami ngayong hindi alam ang istorya ni Jonas, pero hindi pwedeng hindi alam ang istorya ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mayroong nakatayo dito na mas higit pa kay Jonas. Dahil ang misyon ng ating Panginoon ay hindi lamang para sa isang banda, ay sa isang bansa. Ang kanyang misyon ay buong mundo. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat, humayo kayo sa buong sanglibutan. Gawin ninyong alagad ang lahat ng tao. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Ang kanyang scope ay buong mundo. Hindi po sa loob ng isang taon, hindi sa loob ng 40 araw, kundi mga kapatid, halos 2,000 taon na mula ng mangaral ang Panginoon mga kapatid at purihin ang Panginoon sapagkat tayo mga kapatid na narito bilang mananampalataya, tayo po ay nanampalataya sa aral ng ating Panginoon at tayo ay isinambit natin ang ating mga sarili para sumunod sa Kanya mga kapatid. Higit siya sa kay Jonas. Si Jonas ay nangaral na galit. Si Jonas ay nangaral na masama ang kanyang loob at gusto niyang tuluyang patayin yung kanyang pinapangaralan. Pero ang ating Panginoon, hindi po, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao mga kapatid na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino magsasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Higit pa ang Panginoon sa kay Jonas at sino ang propeta at mga ngaral sa lumang tipan. Purihin ang dakilang Panginoon natin. Ang reyna ng Timog ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa dulong daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. Sino ang reyna dito kung tinutukoy? Pangalan niya. Basta't mayroong reyna na pumunta kay Solomon noong panahon niya. O reyna ng Sheba. Hindi Sheba ang pangalan. Reyna ng Sheba. Ang pinapaniwalaan ng galing ito sa Africa. Noong panahon na yon, Africa, papunta ka sa Jerusalem, by land lamang. Mayaman yan, reyna yan, maaari nakasakay sa karwahe. Ilang araw o buwan at ang aabutin niyan bago siya makarating. Ang layunin lamang niya, makikinig sa karunungan ni Solomon. Dahil naging bantog si Solomon sa mga tao sa paligid at sa malayong lugar na napakatalino niya. At ang reynang ito, gumawa siya ng effort ng pagsusumikap na makarating doon, marinig lamang ang karunungan ni Solomon. At siya ginamit na reference ng ating Panginoon. Sabi niya, sa araw ng paghukom, yung reyna ng Timog, tatayo yan.
at magpapatuto sa inyo. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Sa panahon natin ngayon, grabe ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang reynang ito, naglakbay pa siya ng malayo, makarinig lamang ng karunungan ni Solomon. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, nasa tabi-tabi lamang natin. May mga nag-uuli pa nga, nag-u-offer na sila yung mangangaral. Kahit sa mga bahay-bahay natin, mga kapatid, may nag-u-offer na may mangaral sa atin. Pero may mga tao nagbabaliwala. Kaya sabi ng Panginoon, sa araw ng paghukom, yung reyna na yan, tatayo yan. At sasabihin sa inyo, ako nga, bumiyahe ako ng matagal, ilang araw ako naglakbay, makarinig lamang ng salita ng karunungan ni Solomon. Kayo nandito na sa inyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ayaw ninyo. Lahat ng avenue, lahat ng pamamaraan, mga kapatid, ng media ay ginagamit na ngayon. Kaya nung sumikat ang social media, pati social media binabaha ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ano bang dahilan, ano bang excuse na pwede natin gamitin na hindi natin alam ang kalooban ng ating Panginoon? Siya mismo ang may sabi, Matthew 24:14, na ang ebanghelyo ng kaharian ito ay ipapangaral sa buong mundo. Ang sa gayon, darating ang wakas. Ewan ko, kung ilang porsyento lamang ang mga tao na hindi makakarinig ng pangangaral na ito. Gayon pa man, ang sabi ng ating Panginoon, masdan ninyo, mayroong higit kaysa kay Solomon na narito. Ang tinutukoy, siya mismo, mga kapatid. Ang Panginoon na higit sa kay Solomon. Si Solomon ay tiniklara sa Bible na pinakamatalinong tao dahil ang sabi ng Diyos, walang nauna sa kanya at walang susunod sa kanya. Sa kategorya ng karunungan ni Solomon, wala pong makakapantay sa kanya. Pero nasaan ba ilalagay ang karunungan ni Solomon na sa karunungan ng Diyos? Dahil yung karunungan ni Solomon, galing sa Diyos yun. Nung siya po ay pinatilyo pa lamang at kinausap siya ng Panginoon dahil siya ang natibuhan ng Panginoon, napapalit sa kanyang tatay para maging hari, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, ano bang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. At anong sabi ni Solomon? Bigyan niyo po ako ng maayos na kalooban, matalinong puso kung paano kong pangangasiwaan ang iyong bayan. Natuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan. Sabi ng Diyos, ayos ka. Hindi mo hiniling ang buhay ng mga kaaway mo. Hindi mo hiniling ang kayamanan. Ang hiniling mo ay karunungan. Ibibigay ko sa iyo yan. At pati yung mga hindi mo hiniling, ibibigay ko sa iyo. Mag-ingat tayo kung anong mga nire-request natin sa Diyos. Hallelujah. Panahon, mga kapatid, ni Solomon, nung sinabi ng Diyos sa kanya yan, hilingin mo kung anong gusto mo, Solomon. Para siya yung genie. Kaya lang ang genie, tatlo lang ang kahilingan. Genie. Parang hindi alam yung genie. Sa Aladdin. Ano may genie doon? Problema doon sa genie. Tatlo lang ang pwede mong hilingin. Kaya mag-iisip ka talaga ng gusto. Ang karunungan ni Solomon, bagamat mas matalino siya sa ibang pangkaraniwang tao, pero limitado yun in compare sa Diyos. Dahil sinabi sa inyo, ang karunungan ay galing din sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, mayroong nakatayo dito ngayon na higit na mas dakila kay Solomon. Dahil ang karunungan ng ating Panginoon, ang karunungan na binibigay ng ating Panginoon ay hindi lamang karunungan na hahamaan ng mga tao. Itong karunungan na ito ay magre-resulta ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mayroong mga taong tagahanga ni Solomon pero hindi mananampalataya sa Diyos. Ginagamit nila si Solomon na sangkal tulad ng mga masons. Yung samahan na yan. Si Solomon ay isa sa mga referensya nila ng ilan sa mga lihim na karunungan nila na sila lang ang nakakaalam ay sabi nilang galing yan kay Solomon. O di kaya doon sa mga mason na gumawa doon sa palasyo at templo ni Solomon. May mga humahanga sa kanya. Kinikilala siya pero hindi sumasampalataya sa ating Panginoon.
Alam niyo, nung dumating ang ating Panginoon, ang kanyang bitaw ng pananalita ay hindi katulad ng pagbitaw ng salita ng mga matatalinong tao. Napakasimple lamang ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral na kahit mga bata ay pwedeng makaintindi sa kanya. Pero alam niyo ba, ang bisa ng mga salita ng ating Panginoon ay hindi lamang sa ikabubuti ng buhay dito sa mundo, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kabila, mga kapatid. Kasama siya sa magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Si Solomon, kung babasahin nyo, susubaybayin nyo ang kanyang buhay sa Biblia, ang katapusin niya ay questionable. Maging ako, hindi ko masasabing si Solomon, mga kapatid, ay maliligtas dahil iba po ang buhay niya nung tumanda na siya. Sumamba na siya sa mga repulto ng kanyang mga asawa, ang dami niyang asawa, 1,000 lahat ang kanyang inasawa. Kakatuwa ba sa Diyos yan? Hindi yan kakatuwa sa Diyos. Ang disenyo ng Diyos, isa lang dapat ang asawa. Siya, 1,000. At yun ay naging pitag sa kanya. Alam mo kung bakit? Nung tumanda na siya, ipinagawa na niya ng altar yung kanyang mga inasawa na hindi niya kalahi. Iba ang pananampalataya. Iginawa niya ng mga altar, ng mga Diyos-Diyosan, at siya mismo ay sumamba na roon. Pero ang ating Panginoon, hanggang doon sa krus, hindi siya bumitaw sa kanyang misyon, mga kapatid. Praise God, hanggang doon sa krus nakapako siya. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam kung anong kanilang pinagagawa. Purihin ang ating Panginoon. Siya ay higit sa kay Solomon. Dahil ang kanyang karunungan ay hindi pampahanga, kundi karunungan, mga kapatid, na talagang pangbuhay na walang hanggan. Ito po sa aklat ng Juan 4. Napalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahikayat na maging alagad at nabautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. So ganito po yan. Ito yung Galilea. Dito pinanganak ang Panginoon. Ito yung pinaka-probinsya niya, distrito niya. Samaria, Judea. Pupunta siya sa Jerusalem. Galing dito, kailangan dumaan siya rito. Kaya lang may problema sila dito sa lugar na ito. Mga kalahi nila ito na nag-asawa ng hindi nila kapananampalataya o kalahi. Samaria. Dumaan sila doon. At nang dumating siya sa isang lugar na sa Seka, malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon, may isang babaeng taga-Samaria na dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo, at ako ay Samaritana naman. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Hindi sila natutuwa sa mga Samaritano dahil ito'y nag-asawa nga ng mga matagaroon sa lugar na yun. Ipinagbabawal ng Panginoon sa kanila. Kaya nagtaka ang babae, bakit nakikipag-usap sa akin itong tao ito? At sumagot ang Panginoong Hesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Ito ang pride ng Panginoon, ha? Gusto niyang ipakita dito, wala siyang sinisino. Lahat pa may opportunity.
babahaginan niya ng buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi niya sa babae, kung kilala mo lang, kung alam mo lang saan ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin. Ang sabi ng babae, malalim ang balon na ito at wala kang dalang pangsalok, wala kang timba na dala. Tapos, saan ka kumuha ng tubig na ibibigay mo sa akin? Sabi ng Panginoon, ayan sabi ng babae, ang balon na ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Ang tanong niya, higit ka bang dakila kaysa amin, ninuno na si Jacob? Pag sinabi ng babae, alam mo ba, bakit hindi mo alam yung balon na ito? Ang tagal na nito, 1,000 taon na ilan dito, nandito pa rin. Yung gumawa nito, dito sila uminom. Hanggang ngayon, iniinuman namin. Para sa kanila, yung bagay, yung may natural kasi tayong perception, yung bagay na napakatagal na, ay parang nagiging sagrado sa atin. Hindi ba? Para bang yung haligi ng bahay na kanununuhan pa ang may-ari, patapos buhay pa hanggang ngayon, ay nako! Hanggang sa hindi na ipinagbili, ginawa ng monumento. Ilalo na yung balon na yun. Ang dami nang nakinabang noon, 1,000 taon na rin i-exist yun. Kaya ang tanong ng babae, higit ka ba bang dakila kaysa ninuno namin siya ko? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, Ali, yung umiinom ng tubig sa balon na ito, mauuhaw ulit. Pero alam niyo yung tubig na ibibigay ko sa iyo, pag uminom ka niyan, hindi ka na mauuhaw ulit. Kaya nagkaroon ng interest ang babae. Sabi ng babae, pahingi ako ng tubig niya. Kanina, ang Panginoon ang nanghihingi ng tubig. Ngayon siya na ang nanghihingi ng tubig. Dahil narinig niya na ang tubig na ito ay tubig na buhay, na pag ito'y ininom mo, ay hindi ka na mauuhaw ulit. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, may mga taong nagpakaloko na naghahanap ng fountain of youth. Naging alaman po yan, yung bukal ng kabataan. Ano bang pelikula yun na mayroon yan? Si Harrison Ford, kakalimutan ko pala yan. Indiana Jones. Di ba sa Indiana Jones, isang mga pelikula ng Indiana Jones, yung tubig na pag iniinom ay nagiging bata ulit. Yung matanda ay nagiging bata. Sino sa inyo ang gusto niya? Sino sa inyo ang gusto niya? At nakarang mga panahon, nasagana pa ang paniniwala sa mga pamahiin ay mayroon talagang nagpapakalulong dyan sa fountain of youth na yan. Hinahanap nila yan. Pero sabihin ko sa inyo, ang ino-offer ng Panginoon ay higit pa sa fountain of youth. Ito ay fountain of eternal life, mga kapatid. Praise God! Hindi lamang ito bukal ng nagpapabata sa sino ang makakainom, kundi bukal ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang sabi ng babae, dakila ka pa ba kay Jacob? Yes, dakila pa ang Panginoon sa kay Jacob. Mas dakila ang Panginoon sa kay Israel. Dahil hindi lamang balon ang pwedeng pagkukunan ng tubig sa ating Panginoon. Ang pagdoon na sa Juan 7, ang sabi niya, sino sa inyo ang mga nauuhaw? Parito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng tubig ng buhay. Sabi sa kanya mga tao, wala sa ayos itong taong ito. Kasi ang hinahanap nila yung literal na tubig, mga kapatid, ng buhay. Pero ang ini-offer ng ating Panginoon ay hindi literal na tubig ng buhay, kundi buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya sa ating Panginoon. At ang kauhawan na binabanggit niya doon ay yung kauhawan ng mga tao sa tamang bagay, sa mga banal na bagay. Alam ninyo, sa bandang huli no ako'y mananampalataya na-realize ko na ang bisyo ay pamalit ng tao sa buhay na walang asapan. Yung mga biyaya ng ang taong nagbibisyo
yan po ay ebidensya ng tao ay walang kasiyahan sa Diyos na kanyang kinikilala. Dahil ang nakita ko sa bandang huli, yung mga taong naglingkod at nakatagpo ng kagalakan sa Diyos, mga kapatid, ay iniiwanan yung bisyo. Sa madaling sabi, ang bisyo ay alternative para sa mga biyaya ng Diyos. Kung ang tao nga, wala talagang magandang relasyon sa Diyos, hahanapin talaga niya yung kasiyahan sa ibang mga bagay. Kung ano-ano na lamang yung idulot sa kanya, titikman niya lahat kung saan siya sasaya. Pero ang sasabihin ko sa inyo, anumang bagay na makalupa ay limitado lang po ang kasiyahan na pwedeng idulot. Pero ang mga mananampalataya makapagsasabi sa pananampalataya ay masasabi nila, masaya sila noong sila po'y naglingkod sa ating Panginoon. Ang gaano ka kasaya? Bakit masaya ka? Basta, hindi ko masabi, basta masaya ako na naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay higit pa kay Jacob, dahil higit pa ang satisfaction na pwedeng ibigay ng Panginoon kaysa tubig na iniwanan ni Jacob sa kanyang balon na hinukay, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, yung iinom dyan, mauuraw ulit. Pero yung tubig na ibibigay mo sa kanya, hindi na mauuraw ulit. At yun ang narasa ng mga tunay na mananampalataya. Nagtataka nga sila sa atin, ang sabi ni Apostol Pablo. Nagtataka nga sila sa atin. Ano bang ikinasisya natin sa ganitong mga gawain? Ano yung mga tao yan? Wala kang ginawa kundi mag-Bible, magsamba, mag-fellowship. Kasi para sa kanila, hindi kasiyahan yun eh. Ang kasiyahan sa kanila yung mag-videoke, mag-inuman, mag-outing, na kung ano mga kalayawan, mga kawal. Kasayahan para sa kanila yan. Pero tingnan mo, isa sa mga yan, isang araw ay na tinanggap ang ating Panginoon, naglingkod sa Diyos, mga kapatid. At makita mo na lang, hindi mo na siya matatagpuan sa ganong klaseng mga kalayuan. Nandun na rin, mga kapatid, sa mga Bible study, nandun na rin kasama sa mga nagpupuri sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ang bisyo at kalayawan ay alternative lifestyle, mga kapatid, na pangontra sa kabanalan. At pag hindi yan natuklasan ng tao, hindi yan natanggap ng tao, magpapatuloy siya doon sa kasamaan na yun. Dahil ang hanap ng tao kahit paano ay kasiyahan, kunting kaginhawaan at relaxation. Pero sabihin ko sa inyo, kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon yan. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Yung tubig mula sa balon, pag uhaw-uhaw tayo, pag uminom tayo, pag naliligo tayo, nakakaramdam tayo ng kunting kasiyahan. Pero higit pa dyan, ang kasiyahan na pwedeng ibigay ng ating Panginoon. Yun yung sinasabi niyang tubig na ibibigay niya. At yun ay magtatapos sa buhay na walang hanggan. Yung balon, yung tubig dyan, masarap talaga uminom sa tubig sa balon kaysa yung sa gripo. Dahil yung sa gripo, may chlorine. Treated na siya. Yung sa balon, sino sa inyo ang nakaabot pa sa balon ng igiban? Mga lumaki dito sa syudad, wala na eh. Mga tigripo na yan eh. Pero tayo, probinsya, mga balon pa. Ang sarap ng tubig doon. Lalo higit pag tag-init, yan ang lamig ng tubig sa balon. Oo. Lamig kaya. Tapos, ibang lasa niya. Kasi ano yun eh, mineral. Galing sa bukal mo yun. Yung mga binibili natin nakabuti ngayon, isang baso ang laman, bibilhin mo ng 10 piso, kamahal. Tinanggal na lahat ng mineral. Tapos sasabing mineral, dimineralize yan. Tawag lang purified. Walang mineral yan. Hindi pa galing sa bukal yan, galing sa gripo yan. Pero kayo pa man, nagbibigay sa atin ng kunting kasiyahan, kaya inihambing ng Panginoon sa tubig yung kanyang iniuuper na buhay na walang hanggan. Dahil kung paano ang tubig, kahit pa paano nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ano yung tubig? Ang tubig ay napakalaga. Ang tao ay pwedeng mabuhay ng 7 araw, 40 araw. Nasa Bible yan, nag-ayuno sila ng 40 araw. Tubig lang ang kaagapay. Pero 40 araw na wala kang kain, kundi kaya 7 araw kang kain, wala kang inom, patay ka din. Kasi kailangan pa rin ng tubig sa digestion, para pantunaw. Ganun kahalaga, kaya dinamit ng Panginoon
na isang element ang tubig sa kanyang pangangaral at inihambing niya doon ang kanyang mga biyaya, pati banal na espiritu ay kanyang inihambing sa tubig, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon dahil hindi tayo ignorante sa tubig. Alam natin lahat yan kung gaano kahalaga yan. Sabihin mo, ay hindi man ako mahilig sa tubig, ang iniinom ko ay soft drinks. Isipin mo yung soft drinks mo kung walang tubig. Ay, hindi nila ako nakuha. Ang pinakamaraming bahagi ng soft drinks ay tubig. Tinimplahan lamang, nilagyan ng soda, nilagyan ng flavor, gano'n, asukal. Uminom ka nga ng soft drinks na walang tubig. Universal solvent, universal digestive aid, mga kapatid, tubig. Kahit gaano kasarap ng iyong lulutuin, magluto ka ng walang tubig, inihaw lahat yan, sinangat. Rito. At pagkatapos kumain, huwag kang uminom. Kaya ginamit ng Panginoon ng tubig dahil napaka-pamilyar nito na pangangailangan. At inihambing niya dyan na pag ang tao'y tumanggap sa Kanya, iba yung tubig na ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi ka na mauuhaw pa. Ibig sabihin ko, hindi, basta mga kapatid, I hope you will get the point, mga kapatid, na ating Panginoon. Kung gaano kahalaga ang tubig, ganun din siya. Kaya mas higit siyang dakila kaysa kay Jacob na balon lamang ang nagawa niya at naiwan sa mga susunod pang henerasyon. Ang ating Panginoon pagtatanggapin natin, mga kapatid, hindi lamang balon ang maiwanan at hindi lamang basta tubig, kundi buhay na walang hanggan, mga kapatid. Purihin ng ating Panginoon. Yun yung sinasabi niyang bungal na magpapatuloy yun po ay buhay na walang hanggan, walang katapusan. Dito, malapit na tayo matapos. Kinumpronta na ang Panginoon ng mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Ang sabi nila, may demonyo ka. Yan, tinanong ako, verse 48. Sabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi namin, ikaw ay Samaritano at sinasapian ka ng demonyo? Panginoon, tayo na tuloy na sinasapian ng demonyo. Sabi ng Panginoon, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking Ama, ngunit nilalapastangan ninyo ako. Hanggang ngayon, meron pa rin mga tao na naglalapastangan sa Panginoon. Dito, may gumawa sa kanya, sinasabihan ka ng demonyo. Dahil, hindi bago sila sa mga sinasabi ng Panginoon. Ngayon, nasabi ng Panginoon, tanda ninyo, ang tumutupad ng aking salita, verse 51, ay hindi mamamatay kailanman. Ano ang response ng mga tao? Sinabi ng mga Hudyo, ngayon, natitiyak namin, sinasapian ka nga ng demonyo. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tutupad sa aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Dahil doon, ang Panginoon may sabi. Sabi ng mga Hudyo, namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad sa iyong aral. At ang sabi nila, mas dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Si Abraham namatay. Yung mga propeta namatay. Anong palagay mo sa sarili mo? Tapos sasabihin mo sa amin, pag makinig kami sa iyo, pag maniniwala kami sa iyo, hindi kami mamamatay. Ay, may sabi ka na. Ibig sabihin nila, nasisiraan ng ulo ang ating Panginoon. Sounds familiar. Pag tayo ay nangaral, maraming mga ngaral na nakakaranas niyan. Wala kayo sa ayos. At noong mga nakaraang taon,
Mga bago-bago pa lang ako sa pananampalataya, pati yung pagsasabing kayo ay sa demonyo, kayo ay mga siraulo, maririnig mo yan. Pero ngayon nagiging maingat na sila. Pero noon, saga na yan, sa demonyo yan. Gawain na yan, yung mga mangaral, sa demonyo yan. Pagkatapos mo mangaral ng mga salita ng kaluluhanan sa ikaayos ng buhay ng tao, ang sasabihin sa'yo sa demonyo ka. Ang sino nagsabi niyan? Sa tunay na mga ngaral, yun yung mga alagad ng demonyo. Ang lakas nila magsabi na yung nangangaral ay sa demonyo. Ang hindi nila alam, sila pala ang kampon ng mga demonyo. Nung ang Panginoon ay nagpalayas ng mga samang espiritu, ang sabi ng mga tao, nagpalayas yan sa kapangyarihan ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon, makinig nga kayo, kung ang demonyo ay magpapalayas ng sarili niyang demonyo, ay hindi tatayo ang kaharian niya. Ginamitan sila ng Panginoon ng logic, di ba? Kung sila mismo nagpapalayasan ng bawat isa sa kanila, ay hindi sila magkaigi. Sabog ang kanilang kaharian. Ang Panginoon hindi rin nakaligtas sa kanyang mga pambibitan. Sa demonyo yung mga, sa demonyo. At sabi ko nga sa inyo, maswerte sila at hindi totoo ang sinasabi nila. Dahil kung totoo, ay talaga, hindi sila tatagal. Hindi sila sisikatan ng araw. Buti na lang, hindi totoong sa demonyo yung kanilang pinagsasabihan. Ang sabi nila, mas magaling ka pa ba? Sa aming amang si Abraham, namatay siya. Yung mga propeta namatay. Tapos yung makikinig sa'yo, maniniwala sa'yo, hindi mamamatay. Wow! Ganon, sabi nila. Ngayon, ito ba? Hindi tumigil ang Panginoon doon. Patuloy siya sa pagsasalita. At ang sabi niya, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya ay natuwa. Binanggil kasi nila si Abraham. At ang sabi ng Panginoon, nakita na nga kami. Natuwa nga siya nung magkita kami. Para bang may mga asal. Sabi ng mga kausap ng ating Panginoon, wala ka pang 50 taon. Paano masabing nagkita na kayo ni Abraham? At ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito, bago pa pinanganak si Abraham, ay nandoon na ako. Ako'y ako na. Ngayon, ang tanong nila, mas dakila ka pa ba kay Abraham? Yes, ang Panginoon ay dakila ka kay Abraham. Dahil bago pinanganak si Abraham, ang sabi niya, nandoon ako. Nauna pa ako kay Abraham. At anong ginawa ng mga tao? Nagsidampot sila ng bato upang siya ay batuhin. Ngunit nagtago ang Panginoon at lumabas sa templo. Pag hindi mo pa oras, sumipat ka. Huwag kang humara sa kamatayan. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Ilang beses niya ginawa yan eh. Pag alam niyang tangka siyang patayin, umiiksit siya. Pero nung siya talaga ay alam na niyang papatay na siya, nasa garden siya ng Eden, di ba nakiusap pa rin siya? Sabi ko, pwede huwag muna ngayon. Pero nung malaman niya na yun na talagang oras niya, kaya sinabi niya, mangyari kung anong kagustuhan mo. Pero pag hindi mo pa oras, umiwas ka sa kamatayan. Papatuhin siya. Anong gagawin mo? Okay. Pero ang sabi niya, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ngayon, ang kanilang hamon, dakila ka pa kay Abraham? Dakila. Dahil ang Panginoon, bago pa si Abraham, nandoon na siya. Bago pa si Noe, nandoon na siya. Bago pa si Adan, nandoon na ang ating Panginoon. Sa simula ay nandoon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos, mga kapatid. At ang salita ay nagkatawang tao na kasama natin. Pero bago pa ang lahat ng bagay, naroon na siya, mga kapatid. Sapagkat ang pinapanginoong Jesus natin ay walang iba kundi ang dakilang Diyos na dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, gumawa siya ng paraan na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nagkatawang tao siya sa pamagitan ni Kristo para manahan sa piling natin at para magkaroon ng isang handog na kordero
kordero para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Siya pa rin yun, iisa yan sila, mga kapatid. Kaya bago pa si Abraham, nandun na siya. Mas dakila pa siya kay Abraham. At ang sabi ng Pedro, nakita na kami ni Abraham. Natuwa na siya nang magkita kami. Kailan nangyari yun? Naalala niyo ng isang araw na si Abraham ay nandun, pakuya-kuyakoy sa may pintuan ng kanyang templo. May dumaan na 3 lalaki. Nasa aklat ng Genesis, may dumaan na 3 lalaki. At ang sabi niya, oy, punta muna kayo dito, makakain man lamang kayo, makapagpalamig man lamang. At pinagbigyan siya ng 3 lalaki nang pumunta doon sa kanya. Ang sabi ng isa doon, hindi ko sasabihin ang plano ko kay Abraham. Ano ang plano? Yung Sodoma at Gomora, lugar ng mga homoseksual, ay tutubukin ng ating Panginoon. Ngayon, nung magtatapos na ang araw, lumakad na yung 3. Sinabayan sila ni Abraham. Nagpaiwan yung isa dahil nakipag-usap si Abraham. Yung 2 ay dumiretso doon sa Sodoma. At yung isa na nagpaiwan, ang sabi niya, pwede bang makiusap ako sa inyo? Sabi niya, kung mayroon 50 mga taong matuloy doon, tutuluyan pa rin ba ninyo yun? Sabi nung kausap niya, pag may 50, hindi ko yan tutupukin yung syudad na yan. Kung may 4 na po, kung may 3 po, mayroong 2 po, may 10. Alang-alang sa 10, hindi ko tutuluyan yan. At yung kausap niya ay walang iba kundi ang Panginoon na gumamit ng anghel na kapahayagan. Yun yung sinasabi ng Panginoon, nagkita na kami. At natuwa siya nung magkita kami. Ang Panginoon ay higit pa kay Abraham, mga kapatid. At magtatapos na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ang Panginoon ay higit na dakila kanino man at saan man. Ito po ang nakita kong dahilan. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa daigdig na siya noon pa. Pero kahit ginawa ang daigdig sa pamamagitan niya, hindi siya nakilala ng lahat. Nandun na siya sa daigdig noon pa. At ang daigdig ay ginawa sa pamamagitan niya. Pero hindi siya nakikilala ng lahat na siya pala ang gumawa ng daigdig. Ang sabi sa aklat ng Kolosas, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa na nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ito pa ang pinakamatindi riyan. Siya ang una sa lahat. Nasaan si Abraham banda? Mula kay Adan papunta kay Abraham, ilang taon? Si Abraham ay ano na yun eh. Mula kay Adan papunta kay Noe, tinatay ang 2,000 ang pagitan noon. Si Abraham, apo pa yan ni Noe. Pero ang sabi niya, siya ang una sa lahat. At ang buong sansinugo ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Sino, mga kapatid, kaninong kapangyarihan ang nag-maintain dito sa buong sansinugo yan? The whole creation, hindi lang ang earth, kundi lahat ng creation na sabi yan. Kaya nananatili yan na nasa kayusan dahil sa pamamagitan niya. Kaya higit siyang dakila sa lahat at sa ano paman, dahil lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, and He is upholding all things. Ang ginamit na word sa English, He is upholding all things. Nang ibig sabihin nito, siya ang may control sa lahat ng bagay na ito ay mananatili sa original nilang intention. Yan yung sagot ng mga katanungan ng mga siyentipiko at mga researcher, mga kapatid. Bakit ang mga planeta, kung milyong taon lang edad niyan, bakit yan ay nananatili sa kanilang iniikutan at hindi sila namamasyal sa iba? Bakit ang Earth ay hindi pumupunta sa Pluto?
kundi sa milyong tao na sinasabi nila, doon lang talaga siya paikot-ikot. May mga panahon sa isang taon na nagbabago siya ng kunti ng kanyang iniikutan, pero hindi siya nawawala roon. Ang sabi diyan, ang buong San Sinoco ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Kaya siya ay higit na dakila sa lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos, mga kapatid. At ito yung ginagawa ng mga kaaway sa pananampalataya na pilit nilang dinidiscredit ang ating Panginoon. Tinatanggal ang Diyos sa eksena ng kasaysayan ng mundo, mga kapatid. Dahil ang pananampalataya sa Diyos, alam nila na ito'y maghahatid sa tao sa mas magandang buhay sa kabila. Purihin ang ating Panginoon. Hindi kayo nagkamali ng desisyon. Hindi tayo nagkamali ng desisyon na ating tanggapin ang pinakamakapangyarihan sa lahat dahil siya po ang magmamayari ng buhay natin. Sasampalataya tayo sa Diyos o hindi, siya pa rin ang nagmamayari ng buhay natin. Ang buhay ng mananampalataya at ang buhay na hindi sumasampalataya, hawak ng Diyos. Mas mabuti lang tayo ay ipahawak natin ang buhay natin sa Kanya at sumampalataya tayo sa Kanya. Dahil mayroong inihandang magandang paglalagyan ang Diyos sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa araw ito. Nakita namin na iyong kadakilaan. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ay higit sa lahat. Dahil una ka sa lahat at lahat ng bagay ay nagawa dahil sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, na ikaw ay kilalanin at itaas ka palagi sa aming mga buhay. At hindi, Panginoon, na kami po ay magmataas sa anumang bagay at tingnan namin mataas ang sino man o anuman. Kundi dapat makita namin palagi ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kadakilaan. Purihin ka, Panginoong Diyos. Higit kang dakila sa lahat. Amen. Praise God. Hallelujah.